Hello mga kabatang helmet, magandang umaga. O diba? Hindi naman halat ng kadidilat ko lang. Pero ito nga mga kabatang helmet, ang re-reactan ko, yung sinabi ni Madam Sara Duterte, ayan o. Bakit nga daw nung during the COVID era, madali silang nakapagpadala ng tulong. So sabi nga niya, during the COVID era nga daw, sa Davao, madali nga daw nakapagpadala ng parang repatriation or yung tulong. Madali magpadala ng eroplano eh. Madali magpadala ng eroplano eh. Sa totoo lang. Alam niyo ba nung COVID na panahon, madami ang na-stranded na mga tiga Davao City dito sa Manila? Napakadali. Nagkontrata kami ng commercial airline. Sabi namin, isasakay namin sila lahat, babayaran namin kayo using COVID funds. So, ilang beses namin ginawa yun. Nangontrata kami sa commercial airlines, lumipad yung commercial airlines, doon sinakay lahat ng na-stranded na tiga Davao City na cleared na magbiyahe or inallow na doon mag-quarantine sa Davao City, nilipad namin. Hindi lang 100, hindi lang 200 na mga individual ang nilipad namin noong panahon na yon. At hindi lang mga tiga Davao City. Meron pa kaming iba na kapitbahay lang ng Davao City pero sabi namin, sige sumakay na kayo, basta mag-quarantine lang kayo according to sa sinabi ng doktor dito sa labas ng Davao Airport. Tapos pwede na kayong magsiuwian kung saan. Hindi ganyan kahirap magpadala ng eroplano kung saan mo gusto kumuha or mag-rescue ng tao. Na if kailangan may rescue o whatsoever. Pero ito nga lang ang point niya mga batang helmet. Iba yung sitwasyon during the COVID era at iba rin naman yung sitwasyon na nangyayari ngayon sa Middle East. So hindi ganun kadali na basta na lang mapapadala doon ng tulong para ilikas yung mga kababayan natin. Dahil bombahan yun bombahan. But nung during the COVID era ba may bombahan? Ang kalaban natin doon, hindi natin nakikita, airborne yun. At yun ay virus. Pero ito, ibang sitwasyon ngayon dahil hindi ka pwedeng basta-basta na magpapadala doon ng for repatriation or yung maglilikas dahil kailangan syempre dumaan pa rin yan sa tamang proseso. Dahil hindi ka man pwedeng mag-intervene ng ganun-ganun na lang. Kaya minsan talaga, hindi ko talaga lubos mawarin kung ano yung mga lumalabas dito kay Madam Sara. Pero dahil nga, ayan nga, ongoing at on the process na yung mga impeachment complaint para sa kanya at hinihintay na nga yung kasagutan niya, diba? Hanggang March 15 yun, mga kabatang helmet. Abangan natin kung may isasagot siya. Pero ayan, ang dami niyang mema regarding naman dito sa mga kababayan natin sa Middle East. Pero hindi naman masamang tumulong, diba? At least, diba, naisip na yan. May naisip siyang ganyan. Pero diba, hindi siya napapanahon, mga kabatang helmet, kasi ang dami mga consequences. Iba yung gera, iba yon.